Senator. Okay. Marami na kinabang. Baste, Duterte. Baste, Duterte, hilaw pa. Hilaw pa. Okay. So, kailangan lang konting bagoong, no? Para masarap. Hilaw pa. Talaga natin ng ano. Wala naman ako narinig na significant na nagawa niya. Bukod sa ginagaya niya yung tatay niya. Ah, You have to create your own. alright. You have to, pati pagnguya, yung nagcho-chewing gum, kinopya patatag. You have to create your own. Diba? Correct. If you want to be somebody, you have to create your own. Lahat kinopya eh. That's right. Except yung tattoo Tama. Napansin ko nga no? Even the way yung kanyang manner of speaking. Kinoko, pati yung mga ganon-ganon niya, kalatang kinokopya lang niya, tatay niya eh. Okay. Ba't apektado ka? Tatay niya yun eh. Siyempre, alangan naman kukopya niya ikaw. Alangan niya kukopya niya si Bongbong Marcos. Di ba? Siyempre, lumaki siya kasama niya si Pangulong Duterte. Normal lang yan. Ang ang bunga ay hindi lalayo doon sa puno. O di ba? Yung kinopya niya yung tatay niya, maganda nga kopya niya yung tatay niya eh. Maganda nga lahat tayo sa Pilipinas, kopyahin natin si Rodrigo Duterte. Hoy, Joel Chua. Ikaw sinong kunokopya mo? Si Tambaluslos? Si Martin Romualdez? Kaya mga kareaksyon dito, sinasabi po natin dito mga kareaksyon na apektado po sila kay Baste Duterte. Bakit kanyo mga kareaksyon? Kasi talagang pag nakikita nila si Baste mga kareaksyon, pag nakikita nila, pag naririnig nila, pag nakikita nilang ngumunguya, pag nakikita nila yung kilos ng mga kamay, ng pagbuka ng bibig mga kareaksyon, parang talagang kopyang-kopya niya po ang Pangulong Duterte. Lalong-lalo na ang kanyang mentality, di ba? Walang masama dyan eh. Katulad ngayon, si Bangag, Joel Chihuahua, oo. Magkaibigan na kayo ni Yorme, no? Oo, yung gago rin yun. Anyway, mga kareaksyon. Ito mga kareaksyon sasabihin ko sa inyo. Galit na galit sila, kinakabahan ng mga inayupak na to pag nakikita nila si Duterte, si Pangulong Duterte. Ngayon, nakikita nila si Pangulong Duterte sa katauhan ni Baste. Naku! Di ba? Ako gusto ko gayahin natin lahat ng Pangulong Duterte sa kanyang pagmamahal sa bayan. Doon sa mga negative traits niya, huwag natin siyang gayahin. Hindi ko sinasabing gayahin natin sa kanyang mga negative traits. Lahat naman tayo may mga negative traits eh. Wala namang perfect sa atin eh. Pero gayahin natin siya sa pagmamahal sa kanyang bayan na kaya niyang ibuwis ang kanyang buhay, ibigay ang kanyang buhay, at itaya ang kanyang buhay para sa bayan. Okay yun. Pero yung sinasabi ni Chihuahua na hilaw pa si Baste, naniniwala ako dun hilaw pa si Baste. Ikaw bulok. Expired. So, walang originality. Walang original. Okay. Wala daw originality. Siyempre, original lang sa mga Duterte yan eh. Oh, yan, brand. Nakikita mo si Pangulong Duterte sa kanyang mga anak. Anak niya yan eh. Di ba? Tingnan mo yung mga Marcoses. Di ba? Pag nakita mo sila, puro mga magnanakaw, mga kawatan. Mayroon silang trademark na magnanakaw. Yun po ang wala sa mga Duterte, wala silang trademark na magnanakaw. Naku po, mga kareaksyon, yan na po sinasabi natin. Kasi, kung titignan po natin mga kareaksyon, pag binanggit mo ang salitang Duterte, narariyan ang sasabihin natin na napaka-organisado, hindi corrupt. Pag narinig mo at nakita mo si Liz Araneta tsaka si BBM, ano yung kaagad pumapasok sa isipan ninyo? Mga kawatan, magnanakaw, durugista, sabi nila, kidnapper, ganon. Hindi ko alam kung totoo yun. Lahat ng mga, para silang mga sindikato, ganon. Pag nakita mo sila, parang nakakakita ka ng mga organized syndicate. Lalo na pagkasama nila sa Tambaluslos, di ba? Ngayon, pipili ka, Chihuahua. Gagayain ni Baste ang tatay niya, gagayain ni Bongbong Marcos ang tatay niya, ni, anong pangalan niya, si Charis Pempenko, si Sandra Marcos, gagayain niya yung tatay niya. Isang mga magnanakaw, ito mga galit sa magnanakaw, mga durugista, galit sa mga durugista. Yun, ganun lang. Ganun lang kasimple yun mga kareaksyon. Walang problema sa akin kung ginagaya ni Baste ang tatay niya. Maganda yun. Walang problema sa akin yun. Maganda nga yun eh. O tingnan mo si Bongbong Marcos, gayang-gaya niya yung tatay niya mga magnanakaw. Tingnan mo si Sandra, di umano, gayang-gaya yung tatay niya magnanakaw, durugista rin. O ngayon, saan ka ngayon? Saan pamilya ka? Saan pamilya ka? Chihuahua! Ito, De La Rosa. Asan ka na?
Where are you now? Gano'n, ha? O, asan ka na? Okay. Hindi ko po alam kung sino yung Caroline Villayap, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, Lawrence Cruz, John Paul Estrada, Mark Texay, alias Peng. Pero wala po yung Yusek Adrian Bersamin. Yun na naman. Siya mismo mga kareaksyon ang nagsabi kay Bersamin, kanina di ba yung Yusek, siya mismo nagsabi na ginamit ang pangalan ni Bongbong Marcos. Pero bakit hindi, wala dito sa kanyang incomplete committee report yan. John Paul Estrada, Mark Texay, alias Peng. Pero wala po yung Yusek Adrian Bersamin na siya mismong naghayag sa plenaryo nung nagkakaroon po ng plenary debates na po sa ating budget. Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarind Street na kung saan 1 billion ang nai-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz. Napakabigat na akusasyon. I will name some of them. Oh, Undersecretary Adrian Bersamin. oh, He name-dropped the President, oh, making Saldico believe oh. na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Oh. Now, Oh, di ba dapat ipatawag na niya si Bersamin. Dapat ipatawag na niya si ni Lucas Bersamin, yung Undersecretary Bersamin. Dapat papatawag na niya, yun po ang hinihingi ni Senador Rodante Marcoleta. Dapat ipatawag mo na yung Bersamin. Ikaw mismo ang nagsabi, Mr. Senator Period, ikaw mismo ang nagsabi na ginamit ni Undersecretary Bersamin ang pangalan ni Bongbong Marcos. O, di ba ikaw na mismo nagsabi dito eh. O ibig sabihin, meron kang ebidensya na ginamit ang pangalan ni Bongbong para makakuha ng 25% sa 100 billion. No? Pakinggan natin ulit, ha? Undersecretary Bernardo, na Oh. may mga tao sa Malacanang, Oh, not the President, Oh. not authorized by the President, oh, who misrepresented him. oh. I will name some of them. Oh, sige. Undersecretary Adrian Bersamin. Oh, di ba? Oh, ginamit ang pangalan ni Bongbong Marcos ni Adrian Bersamin. Ibig sabihin, mga ka-reaction, si Adrian Bersamin ngayon ang mastermind. Di ba? Gagamitin mo yung pangalan ng presidente eh. Ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, gagamitin mo yung pangalan niya. So, ibig sabihin, mga ka-reaction, base sa expose ni Senator Period, dapat ipatawag si Adrian Bersamin. Bakit ayaw mong ipatawag si Adrian Bersamin? Bakit ayaw mong iharap dyan sa Blue Ribbon Committee si Adrian Bersamin? Sa simula pa lang, ikaw mismo ang nagsabi na itong si Adrian Bersamin, siya mismo ang gumamit sa pangalan ni Bangag para makakuha ng kickback ng 25% ng 100 billion. Mga ka-reaction. Malinaw pa po yan sa sikat ng araw. Huli. Sila mismo hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Hindi na nila alam kung anong sinong ididiin nila. Hindi na nila alam kung paano nila pagtatakpan itong mastermind na si Bangag. Hindi na nila alam. Ngayon, ayaw nilang ipatawag itong si Adrian Bersamin at gusto nilang papirmahin ng mga miyembro ng Blue Ribbon Committee para mailagay na sa yung record yung partial report. Trap nga yan! I received a call from the camp of ulitin natin. former Undersecretary Roberto Bernardo. Di ba? Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing Di ba? merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM. Napag-alaman ko from sige. Secretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang
Oh. not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, Oh. making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM Oh. yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Trigib Olaybar, Oh. other personalities. Oh. Anyway, regarding the 100 billion, Oh. direct down, kasi nireview niyo yung kanyang notes. Oh, sige. This is all related even to the appointment of Oh. Secretary Recto. Let's jump. Okay, it is merely a subpoena. Okay, thank you, sir. Okay. Okay. One more question, Sec, from Sir, please. Sir Tristan. Hi, Sec. Tristan from Hi, Newswatch. Tristan. Hi, Yes. sir. Just to follow up on the ICC arrest warrant, you mentioned yesterday that there's a 10,000 parang pagpe-prepare na. Could you tell us 10,000? ano pong paghahanda sakaling lumabas nga talaga yung arrest warrant kay Senator De La Rosa? 10,000? As I said, there's a 10,000-man task force that. Okay, let me just make it clear. Okay, that was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none. Okay, so we have dismantled that task force. What we do have is Chismis na naman. Nakarinig siya ng chismis katulad nung kay Pangulong Duterte. Antimano nag-organize siya ng 10,000. Tapos nung narinig niyang wala naman pala, dinismantle na niya yung 10,000. Ganun po kalupit si John Vic na macho-macho din to. Period. now a subpoena for him, but not a manhunt. Okay, so again, there is no credible information of a impending warrant of arrest from the ICC or the Interpol. Kasi pumalpak kayo. Kasi hindi bumenta yung kay Mabanta, yung kay Franco Mabanta. Nung nahalata ng taong bayan na itong si Franco Mabanta ay isang sarsuela lang o moro-moro, bagong issue kailangan ng ilabas si Bato de la Rosa, di ba? Eh yung isa nga hindi nyo mahuli-huli. Si Bato de la Rosa pa kaya? Di ba? Itong si yung pinaghahanap nila hanggang ngayon. O yung bataan ni Duterte diyan sa may Muntinlupa. This is a separate matter, only an investigation and a subpoena for him to appear before the CIDG. But in the event of an arrest warrant, may issue man, sir. Yeah, Are we well, expecting a Duterte route to Duterte 2.0 scenario we or will- medyo iba, sir? We will cross the bridge when we get there because there is no warrant as far as we know. Ano na naman yan? Team effort na naman yan, team effort. O di ba wala na si Anyo. O sino kaya ang ka-team effort na naman nito? Ito mga ka-reaction kailangan mapanood ninyo ito. Ito yung pinaka-importante na gusto pong mangyari ni Senador Rodante Marcoleta. Panoorin po ninyo ito mga ka-reaction dahil dito nadulas ang dila ni Senator Period. Dito po nadulas ang dila ni Senator Period nang idiin niya itong si Bersamin tsaka si Olaybar. Nahihilingin ni Senador Rodante Marcoleta na tawagin si Olaybar tsaka si Bersamin para maliwanagan ang taong bayan sa expose na mismong ito si Senator Period ang nagbunyag. Pakinggan muna natin si Senator Period O kaya pakinggan muna natin si Senator Marcoleta. Tapos pakinggan natin si Senator Period. Ito, mga ka-reaction. Ano talagang gusto mo? Ay, nangamong kita ngayon. Tatlong bagay nga eh. Yan, sige. Tatlong bagay nga eh. Tama. Ipapatawag mo ba si Bersamin? Yun. Ipatatawag mo ba si Lian Libiste? Len Leviste? Oo. Hindi, isa yon. Yung dalawa na yun. Jojo Cadiz? Yeah. Yung hamon ko sa'yo na pag na-apostil ba ni Saldico, Oo. ihaharap mo ba siya sa ating pagdinig sa pamagitan ng Zoom? Okay. Narinig niyo po doon si Bersamin Kasi mismo si Senator Period ang nagsabi po nito. Pakinggan po ninyo Ito po'y sinabi niya noong
November 18, hindi. Oh, okay. November 18, 2025 pa ito. Nung kasagsagan po ito ng talagang hindi po nila alam kung paano nila pagtatakpan ng dalawang magpinsan. At nadulas po dito ang diskarte nila. Yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga. Sinabi na niya, I will attest na hindi totoo mga ka-reaction. Siya na ang naging lawyer ni Bangag. Si Senator Period, siya ang naging lawyer ni Bangag. Ito. Absolutely untrue or false. Untrue or completely false. Oh, yeah. Why? Because last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Sige. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him Sige. to be the Executive Secretary. As he is now the acting, I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim appointment because Congress is not in recess, di ba? So, okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Sige. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigyan niya ako ng kopya. 51.01, I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armored van. May armored van si Yusek Olaybar, may armored van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, idadrab yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from I think March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar. Kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar. Nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi niya, sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. Sige. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Olaybar. Kung saan napunta, hindi natin alam. But personally,
he knows or he knew that, kasi personal yan, nagpapalit sila, amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. Yung 8 billion was representative of 16% of the 81 billion or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was 15%, Mr. President. Sige. Tumawad pa raw ng 1% si Olaybar, pero suspecha niya, natatawa raw siya dahil para sa sarili na lang ni Olaybar yung additional 1%. Kaya umabot siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for my advice. Ang sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? And I'll see to it that it will reach the President. Isipan mo. But I took notes. When he was narrating what he was about to write down, I was taking notes together with my 2 lawyers. He was also with his lawyer. So, and that happened. The President received the handwritten narration. No? Ang sabi niya nga rito, eto, meron akong notes dito eh. Sabi niya, last quarter ng 2025, most likely during the last days of October, early November, 2025, 2020, last quarter. USEC Trigib requested for list of projects. Siya nagpiprepare eh. Of course, along with USEC Cabral, kasi si Undersecretary Cabral naman ang tinatas ni Secretary Bonoan na mag-prepare ng listahan. Di ba? Ibig sabihin mga ka-reaction, kailangan na niyang ipatawag lahat yon dahil ginamit ang pangalan ni Bongbong Marcos. Pero bakit hindi po sila pinatawag sa Blue Ribbon Committee? Ang dahilan kung bakit hindi po sila pinatawag sa Blue Ribbon Committee, mga ka-reaction, dahil nagsalita itong si Adrian Bersamin kay Congressman Lebiste ng mga bagay-bagay. May listahan. Kasi ito yung sasabihin ni Senador Rodante Marcoleta dito eh. Kasi na-checkmate sila eh. Hindi sila makatakas eh. Sila mga ka-reaction gumagawa ng mga katarantaduan, patuloy na gumagawa ng katarantaduan para maprotektahan itong si Bangag at itong si Tambaluslos. Ngayon, kung sinabi ni Adrian Bersamin at saka si Trigib Olaybar, kung sinabi ni Senador Period na sila ay ginamit ang pangalan ni BBM, bakit hindi sila idiin ngayon? Sila pala yung mastermind. Sila pala yung kawatan. Sila pala yung gumamit. Bakit hindi? Ito po, pakinggan po natin Senador Marcoleta. Ano talagang gusto mo? Ay nahamon kita ngayon. Doon. 3 bagay nga eh. Opo. 3 bagay nga eh. Ipapatawag mo ba si Bersamin? Oo. Ipatatawag mo ba si Lian Libiste? Lian Libiste? Hindi, isa yon. Yung dalawa na yun. Jojo Cadiz? Yung hamon ko sa iyo na pag naapostil ba ni Saldico, ihaharap mo ba siya sa ating pagdinig sa pamagitan ng Zoom? Ito ang dapat mong gawin para makumpleto sa lalong madaling panahon. Ito ang inahangad ng taong bayan. Nagsisikip ng dibdib nila, lalong-lalo na sa panahong ito. Humirap ang buhay nila, ito ang isang dahilan kung bakit nasa dlak sila sa ganitong kalagayan. Naku po. Yung sa nga mo, pag naipakita ko ba, yung kahilingan ng ating SP, dahil sa kanyang pananaw na maaaring dapat niyang i-endorse yun. Makakatulong naman sa constituents. Dadalhin ba sa ombudsman yun? Pupunta ka ba sa... Hindi, tatawag ka ba ng ng presscon at sabihin mo, tsakin nyo kung ito'y na-implement at na-implement bang mabuti ito. Ganyan. Yan ang maliwanag na hamon. Ngayon, kapag hindi mo tinanggap ang hamon ko, tao na huhusga sa'yo. Ayaw mo ipatawag si Bersamin at saka si Congressman Lebiste, tao na ang huhusga sa'yo. Meron silang resibo. Isabina mo, duces tecum. Yun. Ad testificandum. Kasi dalawa yun eh. Yes po. Yung duces tecum, yung dokumento. Yun. Ad testificandum, kinakailangan mag-testify. Yung katawan, yung may tao mismo. At si Lian, ganun din, kasi meron siyang kopya.
Oo. Pagharapin natin sila. At dyan makikita ng taong bayan kung sino ang nagmamali-malinisan dito. Nako, At kung sino yung pumoporma na akala mo moral crusader. Tingnan natin. Oo. ilan bang maleta? Oy, Senador Period, ilan bang maleta? Ilan bang maleta, Senador Period? Mga ka-reaction, ito naman kailangan natin kasing mga ka-reaction, kailangan po nating marinig talaga o mapag-aralan talaga itong mga plano ni Ping Lacson. Ginagamit talaga itong si Ping Lacson para mapagtakpan itong si Bangag at itong si Tamba. Pero ma'am, naniwala po ba kayo mga ka-reaction? Wala po sa level ni Marcoleta itong si Ping Lacson. Wala sa level ni Marcoleta itong si Ping Lacson. Malayong-malayo pa. Kaya itong si Ping, kung nakatakas siya o di umano ay nakalusot siya sa Kuratong Baleleng scandal, dito hindi siya makakalusot dito. Malamang sa malamang mga ka-reaction ay talagang sasabit dito si Ping. Si Senador Period. Bakit ko pipirmahan yung partial report? Oh, di ba? It could be a trap, Mr. President. Tama. Ino-hostage niya ang taong bayan, Mr. Tama. Speaker. Yun po ang hindi ko kayang tanggapin. Ano ito, takutan? Kaya niya ginawa yun? Kaipala, Mr. President. Kaya pala siya nag-privilege speech. Hindi dahil sa meron siyang gustong sabihin, para ipakita niya yung kapirasong sulat na yun. May nakalagay, Kong Marcoleta, 500. Yun. Kung talagang hangarin ng chairman ay katotohanan na transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa pumupuna sa kanya? Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez? Nako po. Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika? Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Yun. Nasaan na ang tapang ng dating chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Nako po. Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal. Ngayon gusto niyang puntahan ng umunoy breakdown ng mga proyekto para Naku po. malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake, Ginoong Pangulo. Nakita na natin ito nang siya ay sadyang nagpakalat ng isang splice o pinagtagpi-tagping video ng aking mga pahayag upang baluktutin ang tunay kong sinabi, Nako. linlangin ang publiko tungkol sa aking posisyon. Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang ang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika mula sa isang manipulated video noon hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kompletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan. Magtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan. Hindi po makakatakas dito si Ping. Pinipilit po niyan dumihan itong si Marcoleta, pero pag naglabas si Marcoleta na hindi na kita tatawagin senador, at bakit ikaw ay may period, yun ang malaking katanungan. Sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kompletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan. Magtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan, at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin ang tunay na issue. Nakakalungkot pa na manggagaling ang mga gawang ito sa isa sa atin sa kapulungan ito. Hindi lamang nakalulungkot kundi nakagigimbal isipin sapagkat sila po ay binoto ng ating mga mamayan Nako po. para gumawa ng mabuti para sa ating bayan. Tama. At mas lalong nakadidismaya pa, Ginoong Pangulo, na sa halip na gamitin ang kapangyarihan ng Senado upang papanagutin ang makasalanan,
at hanapin ang buong katotohanan, ginagamit ito ng ilan bilang kasangkapan sa pagtitibag laban sa mga hindi kayang patahimikin at pigilan. Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report kagaya ng aking pinahayag kahapon? Ang partial report ay unfinished report. Wala pong sinasabi na ang ating mga tuntunin ay kinakailangang magpahayag ka o mag-report ka ng isang partial report. Bakit po kinakailangang partial report and di pa final report? At paano po tayo magkakaroon ng final report, Mr. President, kung hindi po niya itutuloy ang mga dapat na ginawa niyang pagdinig? Napakarami po ang dapat na ipatawag, gaya po ng aking ipinag-privilege speech ng mga nakaraan, Mr. President. Ngunit ayaw niya talagang tawagin ang mga taong ito. Tila baga, meron siyang pinagtatakpan talaga. Taong bayan na po naghihintay, Mr. President. Hindi ba ang taong bayan ang pinagsisilbihan natin? Meron pa po bang tinitingnan siyang mas mataas sa taong bayan, Mr. President? Palagi niyang sinasabi, hindi ko raw po naiintindihan ang interparliamentary courtesy. Mabigat na paratang, Mr. President. Sinabi ko nga po kahapon, ang interparliamentary courtesy ay kinapapalooban ng dalawang kapulungan, ang Kongreso at saka ang Senado. Paggagalangan sa bawat chamber. Ngunit bakit po itinatanghal niyan ay galang natin ang kabilang chamber, ngunit tayo mismo dito sa ating sariling bulwagan ay hindi ko nakikita ang tunay na paggagalangan. Alin ba ang mas importante, Ginoong Pangulo? Kailangan ba nating munang igalang ang ating kapitbahay, pero hindi natin igagalang mismo ang miyembro ng sarili nating pamilya? Dito susukatin kung sino po ang merong dalawang standards. Nasabi ko po kahapon, bakit hindi ko babaliwalayin ang konsepto ng interparliamentary courtesy kung yung pong mga taong binabanggit sa napakaraming mga testimonya ng tinawag nating mga witnesses at mga resource persons ay tumutukoy sa mga taong ito? Gagamitin pa natin yon samantalang sinabi nga natin nilimas na nga ang pera ng bayan. Gagamitin mong pagtatakip dahil sa paggalang sa interparliamentary courtesy. Hindi ba sa unang-una pa lang sila nang hindi gumalang sa mga taong bayan na pinaglilingkuran natin? At sa kanya pong interview kaninang umaga, nabanggit niya, ako po'y wala na raw sa hulog. Hindi ko raw po maintindihan na tumayo siya rito at sinabi niya na ayaw muna niyang sumagot. He cannot yield to the floor until and unless the partial report has been signed by the majority. Naku po. Madali pong intindihin yun, Ginoong Pangulo. Ayaw niya talagang ituloy ang pagdinig sapagkat gagawin niyang kondisyon na kinakailangan muna na mapirmahan ang partial report. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng pangangatwiran? Oh. Ang sabi ko po, ngayon ko lang nakita ang very highly unusual Yun. na patakaran Tama. para sa kanya. Sabi ko nga po, kung sinabi niya mismo, ayaw ko magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senador Marcoleta. Diretsahan, Mr. President, tatanggapin ko yun. Ayaw niya bakit ko siya pipilitin? Ngunit kung gagawin niyang dahilan, kaya ayaw niya magpa-interpolate, sapagkat gagawin niyang kondisyon na kailangan mapirmahan muna ang partial report, ino-hostage niya ang taong bayan, Mr. Speaker. Yun po ang hindi ko kayang tanggapin. Ano ito, takutan? Kaya niya ginawa yun? Kaipala, Mr. President, kaya pala siya nag-privilege speech. Hindi dahil sa meron siyang gustong sabihin, para ipakita niya yung kapirasong sulat na yon. May nakalagay, Kong Marcoleta, 500. Yun po yung gusto niyang palabasin.
Ganito na po tayo ngayon, Ginoong Pangulo. Bakit ko pipirmahan yung partial report? Isa po sa hindi ko matanggap-tanggap do sa partial report ay yung isa sa kanyang mga rekomendasyon tungkol sa sino ang mga taong dapat na ipaghabla. Tingnan po ninyo, Ginoong Pangulo, doon sa kategoryang public officials categorized under recommendations for preliminary investigation, ang dami pong legislators doon. Pinangungunahan na po ni Saldico at marami pa pong iba. Sa mga intermediaries po, Mr. President, binanggit niya si Undersecretary Traigib Olaybar. Binanggit niya yung Maynard Ngu. Hindi ko po alam kung sino yung Caroline Villayap, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, Lawrence Cruz, John Paul Estrada, Mark Tiksay, alias Peng. Pero wala po yung Yusek Adrian Bersamin. Yun na naman. Siya mismo mga ka-reaksyon ang nagsabi kay Bersamin. Kanina, di ba, yung Yusek? Siya mismo nagsabi na ginamit ang pangalan ni Bongbong Marcos. Pero bakit hindi, wala dito sa kanyang incomplete committee report. Yan. John Paul Estrada, Mark Tiksay, alias Peng. Pero wala po yung Yusek Adrian Bersamin na siya mismong naghayag sa plenaryo nung nagkakaroon po ng plenary debates na po sa ating budget. Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarind Street na kung saan 1 billion ang nai-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz. Napakabigat na akusasyon. Ginoong Pangulo, wala man lang po rito sa dapat na banggitin na intermediaries. Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification Naku ng po. public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng diferensya ng fact-finding Yun. investigation sa preliminary investigation. Nako. Bakit po yung tinuturo mismo na mastermind, yung pa po yung nasa... Wala po sa preliminary investigation. Nasa fact-finding lang. Tingnan po ninyo yung mga lumabas sa mga dyaryo, sa mga periodiko, Ginoong Pangulo. Billionaire News Channel dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez umanong tinuturing mastermind sa controversial na flood control scandal. Politico.com dated May 5, 2026. With 56 billion in supposed kickbacks, Ombudsman tags Martin Romualdez as mastermind of flood control scam. Abante dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez Co. Nako. Mastermind ng 56 billion flood control kickbacks. Abogado.com PH dated May 5, 2026. Ombudsman panel tags Romualdez and Co. as masterminds. Dito pa lang po sablay na yung report Nandun lang siya sa fact-finding, samantalang ang ombudsman, tinag na po siya, isa sa mastermind. Saan po papunta ang report? Ginoong Pangulo. Nako. Ginoong Pangulo, ang Senado ay hindi dapat maging entablado para sa mga intrigero na alam naman natin kung ano ang totoong motibo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Sa tingin po ba ninyo mga ka-reaction, lulusot dito si Bongbong Marcos? Ang abogado niya itong si Senator Period. Oh,
Alright, reaction TVPH nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Naku po mga ka-reaction, Joel Chua. Tila bagang para bagang, ang bagang ay talagang nararamdaman ko po na itong si Joel Chua nagiging malamig na sa mga Duterte. Pero meron po sinabi dito si Joel Chua na si Baste Duterte daw ay ginagaya lang niya ang tatay niya. Wala pong masama doon. Napakaganda po nun kung gagayain niya yung tatay niya. Naniniwala ako na medyo hilaw pa itong si Baste. Pero madali lang naman painugin yan no? Palibutan mo lang yan ng mga taong naniniwala sa Pangulong Duterte ay naman talagang magiging ready din yan bago mag-2028 kung sakaling ano man ang mangyari kay Sara Duterte sa nalalapit na impeachment. Anyway mga ka-reaction, mas pipiliin ko nang gagayain po ni Joel Chua ang tatay niya kesa tingnan po ninyo nangyari si Bangag. Hindi niya magaya ang tatay niya sa katalinuhan. Ginaya niya lamang ang tatay niya sa pagnanakaw. Nako mga ka-reaction. Ito mga ka-reaction, pakinggan po natin si Joel Chua. Babato ako ng pangalan, tapos what comes to mind, immediately comes to mind, sabihin mo agad, 1, 2, 3 phrases, we can Okay. talk about it some more, or ano. Okay? Ito, start na muna tayo. Kay Raffy Tulfo. Makamasa. Rapitol po makamasa, hindi makamasa yan, makabuse yan. Sa kanyang Rapitol po in action, kumikita siya dahil sa masa, ganoon. Makamasa. Makamasa. Walang 2028 na involved dyan, ha? Wala, makamasa lang. Makamasa. Hindi ko siya kilala personally. Ganun ba? Hindi ko siya kilala. Okay na yan, si Sir Raffy. Okay, si Sherwin Gatchalian. Sherwin Gatchalian, ang kilala ko kasi si Rex eh. Pero kung si Rex sana, may sasabihin na ako. Ganun ba? Magaling. Magaling. Yung Rex Gatchalian, magaling. Si Sherwin, hindi ko siya wala akong opportunity na ma-encounter. Napapanood ko lang siya, okay naman siya na senador. Pero yung Rex, magaling, Okay. mahusay. So, baka pwedeng running in the family. Pwede. Ayan, di ba? Sige. Bongo. Matulungin. Matulungin. Naririnig ko, marami siyang natutulungan. Ito. Lenny Robredo. Siya yung totga. The one that got away. The one that got away. Di ba? Pero baka pwede pa naman, di ba? Pwede pa. Bam Aquino. Si Bam, kamukha niya si Ninoy. Yan na, mukha niya si Kamukha Ninoy. niya. Tsaka ano siya sa education. Kilala siya sa education. Okay. Ito, Riza Ontiveros. Tapang. Matapang. May paninindigan. Maski mag-isa, lumalaban eh. Mapansin ko sa committee hearing. Dilawan kasi ito eh. Bilib na bilib siya kay Risa, bilib na bilib siya kay Lenny. Di ba? Alam na yung utak niya, lugaw din yan. Kahit siya lang mag-isa, laban eh. Oo nga eh. Malakas ang loob. Bilib ako sa taong yan. Okay to si Sen Risa eh. Okay. Ito si Francis Escudero. Cheese. Si Cheese magaling eh. Matalino si Senator Cheese eh. Kasi nung naging staff ako ng Congress dati, nakikita ko siya magaling siya eh. So sayang lang dahil na implicate siya dito, na-involve siya dito. Pero kung hindi sana, maganda future ni Cheese. Okay. Dahil matalinong tao rin yan. Okay, we're down to a few more. Okay. Ito muna. Na-implicate si Cheese. Ha? Dito muna tayo. Okay, Rodrigo Digong Duterte. Yan. Witty. Tsaka siya yung original. Siyang original. Siya talaga. Dahil kung hindi naman Duterte yung mga pangalan nila, tingin mo mananalo yung mga yan. Diba? That's right. Si Digong, in fairness sa kanya, witty, funny, tsaka ano rin eh, buo rin ang loob eh. Di ba? Halata na itong si Chihuahua eh, no? Akala siguro niya tatanggapin siya ng mga Duterte kung sakasakali. Dapat binanatan mo si Digong, di ba? Dapat binanatan mo si Digong. Hindi mo trabaho yung magpawiti-witi ka dyan. Hindi mo trabaho yung puri-purihin mo si Digong. Buo rin lang. Buo rin loob eh, di ba? May ano ha?
May grit, ano? May grit. Grit. Okay. Martin Romualdez. Nako, Magaling na leader. walang yata. Magaling na leader daw si Martin Romualdez. Halatang nabusog to eh. Ano? Nabusog to sa ano, sa anong tawag doon? Yung masasarap daw ang pagkain dyan sa ano eh, House of the Rep eh. So, I've seen him as a leader. So, talagang ano rin siya, marunong na leader. Kasi I have this experience before na hindi naman nila ako kakampi. Oh, okay. Yung first 2 years ko, I was not a member of Lakas. Pero nagkaroon ng sunog kasi sa amin. Nako, So, nag-request kami sa staff namin, baka po pwede alalayan kami na makapagtulong dun sa baba. Hindi ko naman siya personal na nakausap. Naku po. Hindi naman nila ako kilala. So, sulat lang kami. Na-action na agad. Natulungan yung mga constituents ko. Nang hindi nga siya umapir doon, hindi niya ako kinausap. Natulungan kami na ma-release yung mga request namin sa DSWD. So, hindi rin siya, ano, for the people, pantambay, for the people din siya. Kasi yung mga marami sa mga magagandang proyekto ni Presidente, ano niya yun eh, programa niya yun. oh, lumabas na sa bibig niya. Yung mga AX, AKAP, tupad yan. Programa niya ni Martin Romualdez, tsaka yung mga pagnanakaw. Kumbaga, isip niya yun eh. Okay. Lalo na yung sa public service. Oh, public service. AX, banggitin mo! AX, AKAP, MAIP. Banggitin mo! Hindi ayaw mong banggitin? Public service ganoon. Di ba mambabatas kayo, dapat gumagawa lang kayo ng batas? Hindi mo kaya sabihin yun, AX, tupad, AKAP, oh. Bakit hindi mo kayang banggitin yun? We're down to 2. Okay, Sara Duterte. First. Yan. Well, she should answer. Di ba? So, she should answer all these allegations. Para naman at least pagdating ng 2028, clean na siya. Clean na siya. Sige. And President BBM. Yan. Si President BBM, nakikita ko, I do not know him personally. I haven't talked to him. Akala nun lahat ng tao malakas ako kay Presidente. Pero ni isang opportunity Wala pa. Wala pa yung nagkausap kami ng ganito. Wala pa. Siguro may mga instances lang na napapasama ako sa picture pag may mga event, 'di ba? Pero maramihan 'yon. Hindi pa nga ako napapansin dahil malamang hindi pa ako kilala, 'di ba? But one thing I can say, mukha siyang mabait. Nako, totoo. Hindi pa raw siya kilala ni Bongbong Marcos. Siyempre, wala namang kilala yan eh. Lalong-lalo na pag bumaba yung amats niyan, walang kilala yan. Kailangan pasundutin mo yan para makilala ka. Pero habang yung amats niyan medyo bumababa, sundutan mo yan. Oo, sundutan mo ng pulburon, gano'n. Hoy, Bongbong Marcos, tapos na yung ng Supreme Court after 10 days, magbigay ka ng sagutin mo yung Supreme Court. Magpa-medical ka na daw, tsaka magpa-air political test ka, kasama mo si Batman. Yan ang sinasabi natin dyan, mga ka-reaction di ba? Anong sabi niya? Ito ba? Ito si Matibag Alam niya itong Matibag na to, illegalista rin yata to eh. Boy, illegalista ka rin ba? Bakit alam mo kung saan pagawaan ng mga peking pera, bakit hindi nyo sila huliin? At nagipagkuntsaba pa kayo kung totoo man yan, pero ako hindi po ako naniniwala mga peke yun eh. Kasi may Metrobank. Sanay naman tayong makakita ng mga basta-bastang pera. Alam natin kung peke o hindi peke. Pero ayon kay Matibag, peke daw yun. Peke daw yun, ginagawa niyang tanga yung mga Pilipino. Pero okay, sabihin na natin peke yun. Alam pala ninyo, ang pagawaan ng mga pera na peking pera, bakit hindi nyo huliin? Anong ginagawa ninyo? Pakinggan natin. Nagkakaandaletse-letse na itong mga kalaban kasi mga ka-reaction. Hindi bumenta yung kay Franco magbantay ba yun? Magbanta. Hindi po bumenta. Dahil hindi bumenta yung issue kay magbanta, kay Franco, pinalaya. Meron bagong issue, siyempre meron po tayong bagong issue. Ang bagong issue mga ka-reaction,
Yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, siyempre dapat hindi mawala ng issue yan eh. Para malayo tayo dun sa may period, si Ping Lacson, yung macho ko period, ganun. Macho daw siya period, oh. Macho na may period, ganun. Mga kareaksyon, nakala kasi nitong si Matibag, maniniwala ang tao kasi Matibag, ang tingin nila sa'yo, illegalista ka rin. Paano ay di illegalista eh? Nagpagawa ka ng pera sa mga illegalista. Ba't hindi mo sila uliin yung mga pamimiki? Pakinggan po natin. Sabi niya, saan kumuha ng 75 billion? O, di ba, nakaprease yung account. Yan guys. Sino ang namumuliti ka ngayon? Yung pong pera na yun, sa recto po ginawa. Maganda yung pagkakagawa. At this already been decided by the Supreme Court na pwedeng gumamit. Doon na uso yung sabing budol eh, kasi hindi totoong pera. Pero the looks of the pera. NBI po nag-provide niyan. Ang totoong pera po ng 50,000 na ang NBI din po nag-provide. Kaya po mayroong intelligence fund, confidential funds, ang law enforcement agency sa mga operation po yan ginagamit. Wala pong nilabas na pera rito ang buo po ng nagreklamo. At dyan po allowed na under the Supreme Court rule po na decision. So ngayon, hinahanap din 70. Ginawa daw po yan mga ka-reaction. Saan na ginawa? Sa recto daw, recto. Alam po nila yung pagawaan sa recto mga ka-reaction. Ako po. I'm not yielding the floor. Mr. President, may I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by... Alam po ninyo, si Lacson, natapos siya. Tatapusin siya ni Marcoleta. Hindi pababayaan ni Marcoleta na si Lacson ay hindi mananagot sa katarantaduhan niya sa loob ng Senado, mga reaksyon. Nakahanap ng katapat itong si Lacson na kailangan Lacson, magpakalalaki ka, kung bading ka, magpakalalaki ka sa harapan ni Marcoleta. Huwag mo sasabihin macho tapos period. Mahalata ka ni Marcoleta, may babae lang ang may period. Macho ka tapos period, ganun. Ako, mga reaksyon. Pakinggan natin. Yielding the floor. Mr. President, may I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation. Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more, and in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privilege speech. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang eh. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na. Ang sabi ko pa nga wala di ba tayo dapat maglaban-laban dito eh. Ang kapakanan ng mamamayan ng ating bansa ang importante rito ba. Yung direksyon natin. Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan kung sino yung dapat na sumikat o sino yung dapat magpasikat. Hindi po yun Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan. Ano po ba ang dahilan? Mga kareaksyon, nakikita po ninyo, talagang si Senator Marcoleta ay hindi na po kayang kontrolin ng Senado. Ibig ko po sabihin, hindi na kayang kontrolin. Kailangan na nilang ipadala si Bersamin, yung batang Bersamin. Kailangan na nilang ipadala. Kung yung sinabi po ni
yung sinabi po ni Ping Lacson na mga ka-reaction, yung expose ni Ping Lacson.